Ito ang Boruto, Naruto Next Generation Series Recap Part 2. Kung gusto mong mapanood ang Part 1, i-click lang ang link na nasa description. Tara at balikan natin ang mga kaganapan sa kwento. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Konohamaru na nagtuturo sa mga estudyante tungkol sa summon ng jutsu. Ipinakita pa niya ang isang malaking pulaka na tinawag niya gamit ang teknik. Namangha ang mga estudyante sa nakita nila. Pinaliwanag ni Sensei Shino na siya ang nag-imbita kay Konohamaru para magturo ng summon ng jutsu sa klase. Ayon sa kanya, ito ang magiging focus ng kanilang practice ngayon. Sinabi pa ni Shino na si Konohamaru ay isang henyo mula sa Leaf Village, kaya pwede siyang tanungin ng kahit ano. Pero walang gustong magtanong sa kanya, maliban sa mga babae sa klase na biglang nagsiksikan sa paligid ni Konohamaru. Napansin ito ni Bato at sinabi niyang hindi bagay kay Konohamaru ang masyadong makipaglandian sa mga babae. Dahil dito, nagalit ang mga babae at sinabi kay Bato na naiinggit lang siya dahil hindi siya kasing galing o kasing gwapo ni Konohamaru. Nainis si Boruto at para mapatunayan ang sarili, kinuha niya ang scroll mula kay Konohamaru at sinubukang gawin ang summon ng jutsu. Pero hindi siya nagtagumpay dahil hindi pa siya pumipirma sa kontratang kailangan para rito. Napahiya tuloy si Boruto. Sinimula na ang training. Binigyan sila ng kanya-kanyang scroll ni Sensei Shino. Paliwanag niya, mahirap ang mag-summon ng hayop kaya kailangan muna nilang magsanay sa pag-summon ng ninja tools. Nainis si Boruto dahil gusto sana niya agad na hayop ang masummon. Sinabi ng mga babae na ayaw nila sa nakakatakot na hayop kaya ang gusto lang nilang i-summon ay yung cute. Dito sinabi ni Bato na walang saysay ang summon ng jutsu kung mahina lang na hayop ang matawag. Gusto niya ay ahas, si Shikadai naman ay gagamba, at si Metal ay gorilla. Sabi ni Boruto, kapag natutunan na nila ang lahat, sabay-sabay silang tatawag ng isang higanteng hayop. Pero biglang nagsalita si Sarada at sinabing palagi na lang gumagawa ng gulo si Boruto, kaya tinatawag silang problem kids ng ibang klase. Sinigundahan pa ito ng ibang babae at sinisi ang mga lalaki sa lahat ng kaguluhan. Pero hindi nagpapigil si Inojin at sinabing ang mga babae rin naman ay puro daldal lang buong araw sa klase. Dahil dito, nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawang grupo. Biglang dumating si Konohamaru at pinagsabihan sila. Matapos nito, ipinakita ang eksena sa opisina kung saan sinabi ni Konohamaru na ang kasalukuyang henerasyon ng mga bata ay may matinding kompetisyon. May mga landas na raw na tinatahak sina Sasuke, Sakura, Shikamaru, at Lord Hokage Naruto na maaaring sundan ng mga estudyante sa hinaharap. Samantala, gutom na gutom si Boruto kaya pumunta siya sa kantin. Umorder siya ng tinapay, pero nagulat siya nang malaman na isa na lang pala ang natitira. Sinabi niya kay Sarada na paborito niya ang tinapay na yun at araw-araw niya itong kinakain, kaya dapat sa kanya yun. Pero sagot ni Sarada, kung araw-araw mo nang kinakain, subukan mo namang iba. Kaya akin na lang ang tinapay na ito. Nagtaka si Boruto kung bakit agad naubos ang tinapay, at sinabi ng tindera na may matabang customer na bumili ng lahat. Dito na nila nalaman na si Chocho pala ang tinutukoy. Habang tinitingnan siya ni Boruto, agad namang binili ni Sarada ang huling tinapay. Nauwi na naman sa away ang dalawa. Biglang dumating ang mga grupo ng babae at lalaki. Tila magkakaroon na ng malupit na laban. Mabuti na lang at dumating si Shino Sensei para pigilan sila. Nag-anunsyo siya ng isang laban. Ang mananalo ay ang unang makakakuha ng red flag sa itaas ng akademya. Ang matatalo ay kailangang sumunod sa lahat ng gusto ng nanalong grupo. At dito nagsimula ang matinding kompetisyon. Gumamit ng isang estilo si Ayabi para gumawa ng pader na nakulong ang lahat ng babae sa isang lugar, habang ang mga lalaki ay pumasok sa loob ng akademya. Ngunit agad na ginamit ni Chocho ang kanyang expansion jutsu at sa isang malakas na suntok, nabasag niya ang buong pader. Sa pagkakataong yon, natanggal na rin si Ayabi sa laro. Nakapasok ang mga babae sa loob, ngunit biglang may malakas na pagsabog. Sinabi ni Shino Sensei na nakalimutan niyang banggitin na may mga patibong pa siya para sa kanila, kaya kailangan nilang mag-ingat. Pinakita ang mga lalaki habang pumapasok. Napansin ni Metal na maraming shuriken ang paparating, pero madali niya itong nasalo isa-isa. Nang makita niya na galing pala sa mga babae ang lahat ng iyon, bigla siyang kinabahan muli. Sinamantala ng mga babae ang pagkakataon at muling nagtapon ng shuriken sa kanila. Sa pagkakataong ito,
hindi na nasalo ni metal ang alinman. Si Boruto at ang kanyang mga kasama ay gumamit ng hagdan para makarating sa pinto sa itaas ng akademya, ngunit nakalock yun. Ginamit ni Denki ang kanyang laptop para i-hack ang pinto at nabuksan ito. Pagdating ng mga babae, bago pa sila makatawid, bumagsak ang shutter na inihanda rin ni Denki. Ipinakita na nahack niya hindi lang ang pinto kundi lahat ng mekanismo. Ginamit ni Iwabe ang kanyang beast scroll para takutin ang mga babae. Pero aksidenteng napindot ni Boruto ang maling button sa laptop, dahilan para bumagsak ang tubig at masayang ang scroll. Dahil dito, naipit sila sa gitna ng mga babae. Kahit na nakatakas sina Iwabe, Shikadei, at Boruto, naiwan si Denki na nahuli ng mga babae. Sinabi ni Denki kay Boruto na tumakbo, kaya nagpatuloy silang tatlo at nakarating sa silid ng ninja tools. Nagplano sila at iminungkahi ni Boruto na dalhin ang Sunny Scroll. Kung makapag-summon man lang sila ng maliit na palaka, matatakot ang mga babae. Habang dinidistract ni na Iwabe at Shikadei ang mga babae, tumalon si Boruto kasama ang kanyang mga shadow clone para itulak ang isa sa kanila pataas ng gusali. Nakita ng isang babae ang pagkawasak ng clone habang nahuhulog, kaya nahulaan niyang nasa itaas na si Boruto. Nagpasabog sina Iwabe at Shikadei ng smoke grenade, pero may isa sa mga babae na may paper bombs kaya agad nasira ang pinto. Umatras si Chocho para kunin ang flag, ngunit gumamit si Boruto ng summon ng jutsu. Sa pagkakataong ito, gumana ang jutsu at isang malaking halimaw ang lumabas at umatake kay Chocho. Muntik na siyang mahulog sa gusali, pero nasagip siya ni Boruto, Iwabe, at Shikadei. Nakita ng halimaw ang tatlo at handa ng umatake. Ngunit dumating si Konohamaru Sensei at ginamit ang Rasengan para talunin ito sa isang iglap. Napansin nilang nasa kamay ng isang babae ang flag, ibig sabihin panalo ang mga babae. Ayon sa patakaran, kailangang sundin ng mga lalaki ang anumang utos ng mga babae. Nalungkot si Boruto, ngunit nagpasalamat si Sarada sa kanya dahil iniligtas niya si Chocho, kaya hindi na nila kailangang sumunod sa anumang utos. Nag-aya si Boruto na kumain ng burger, at pumayag naman ang mga babae. Ngunit sinabi ni Shino Sensei na bago yun, kailangan muna nilang linisin ang akademya. Biglang bumagsak ang buong gusali dahil sa halimaw na tinawag ni Boruto. Nagtaka si Konohamaru kung paano nagawang mag-summon ng ganoon kalaking halimaw kahit kaunti lang ang chakra ni Boruto. Sa susunod na eksena, ipinakita ang isang lalaki sa nayon na gumagamit ng fire jutsu para manggulo. Dumating sina Boruto at ang kanyang mga kaibigan para pigilan ito, pero inatake rin sila. Nagbago ang kulay ng isang mata ni Boruto at nakita niya ang chakra sa loob ng lalaki. Sa tulong ni Ayabi, tinalo nila ito. Ngunit nakatakas pa rin ang lalaki gamit ang fire jutsu. Sinundan siya ni Boruto at natagpuan ng isang batang lalaki na mabilis na kumuha ng asul na chakra mula sa lalaki. Nagulat si Boruto sa kanyang nakita. Sa akademya, ipinakilala ni Shino Sensei ang bagong estudyante na si Mitsuki mula sa Hidden Sound Village. Nag-usap-usap ang mga mag-aaral kung anong klase ng jutsu ang kaya niyang gawin. Gustong makipaglaban ni Ayabi sa kanya. Habang ang mga babae naman ay humanga sa kanyang itsura. Pinaupo siya ni Shino Sensei sa tabi ni Boruto. Nakita na mabilis na nasagutan ni Boruto ang isang tanong, ngunit nagalit si Shino Sensei dahil hindi niya ginamit ang itinurong formula. Binigyan siya ng mas mahirap na problema, ngunit hindi niya ito nalutas. Madaling nasagutan ni Mitsuki ang problema at ipinaliwanag kay Boruto. Nagalit si Shino Sensei dahil hindi siya nagpapalam bago sagutin, ngunit sinabi ni Mitsuki na dapat magtulungan upang mas matuto. Sa sumunod na eksena, nagsimula ang laban ni Boruto at Ayabi. Natalo agad si Boruto at hinarap ni Ayabi si Mitsuki. Nang magsimula, biglang nawala si Mitsuki sa kanyang pwesto at lumitaw sa likuran ni Ayabi para sipain siya. Mabilis ang kanyang galaw kaya hindi nakasabay si Ayabi at sunod-sunod ang atake hanggang mahulog ito. Bago pa makatayo si Ayabi, hinawakan siya ni Mitsuki mula sa likod at nahirapan nitong huminga. Pinigilan sila ni Shino Sensei, ngunit hindi agad binitiwan ni Mitsuki si Ayabi. Sa huli, binitiwan niya ito nang sabihin ni Boruto, at humingi pa siya ng paumanhin. Nag-usap sina Shino Sensei at Kurenai Sensei. Sinabi ni Kurenai na huwag basta-basta sumuko at subukang maging mas palakaibigan sa mga estudyante.
Sa huling eksena, nakita si Mitsuki na mag-isa at nagsasalita tungkol sa paghahanap sa kanyang araw, na malalaman pa sa mga susunod na kabanata. Nang makita ng lahat ang nangyari, nagulat ang mga bata. Para makuha ang simpatsya nila, nag-organisa ng isang party para sa lahat. Pero doon nagsimulang magkaproblema. Isang batang babae ang yamakap ng mahigpit sa isang stuffed toy na nakalagay roon. Biglang lumabas mula dito ang isang insekto at dumapo sa kanyang mukha. Dahil dito, napasigaw siya ng malakas, at mula sa ibang laruan, nagsilabasan din ang maraming insekto. Naging magulo ang lahat, at nagsimulang matakot ang mga bata. Lumabas na ito ay bahagi ng insect jutsu ni Shino Sensei. Isang bata ang sumigaw at sinabing tigilan na ito. Agad na gumamit si Mitsuki ng kanyang wind style para paalisan ang mga insekto. Dahil dito, tumigil pansamantala ang kaguluhan sa akademya. Humingi ng paumanhin si Shino Sensei sa nangyari at naging malungkot. Hindi siya pumasok sa klase sa sumunod na araw. Habang naglalakad si Boruto, napansin niyang may usok na lumalabas mula sa loob ng akademya. Tumakbo sila papunta roon. Pagdating nila, nakita ni Boruto na may isang tao na may asul na chakra sa katawan. Biglang dumating si Mitsuki, habang iniisip naman ni Shikidate kung may kinalaman si Mitsuki sa nangyayari. Pumasok sila sa loob kung saan ang lalaki ay patuloy na inaatake ang iba, naghahagis ng mga kahoy. Si Sarada ay nakipaglaban dito para makakuha ng pagkakataon si Shikidate na gamitin ang kanyang shadow paralysis jutsu. Napatigil nila ito at tinamaan pa ng ninja tool sa ulo, pero bumangon ulit ang lalaki makalipas ang ilang sandali. Bago pa ito makabangon ng tuluyan, mabilis na hinawakan ni Boruto mula sa likuran. Ngunit nawalan siya ng kontrol at nahulog sila. Muntik na silang bumagsak sa matinding taas, pero ginamit ni Mitsuki ang water-style jutsu upang iligtas sila. Lumabas mula sa katawan ng lalaki ang asul na chakra. Dahil dito, nagsimulang magtiwala si Boruto kay Mitsuki. Gayunman, nagalit si Shino Sensei dahil sa isang araw na hindi siya pumasok, naligay sa panganib ang buong klase. Tinawag siya ng punong guro sa opisina. Sinabi ng punong guro na kung hindi niya kayang pamahalaan ang klase, papalitan siya ng ibang guro. Labis itong dinamdam ni Shino Sensei at nakaramdam siya ng pag-iisa. Dahil dito, naapektuhan siya ng asul na chakra. Sa sumunod na eksena, tinawag ni Shino Sensei sina Boruto, Shikidate, at Mitsuki sa gubat. Tinanong ni Boruto kung may nagawa ba silang mali. Sinabi ni Shikidate na kahit wala man silang kasalanan, mas mabuti nang humingi sila ng tawad. Pero sinabi ni Shino Sensei na hindi na sila kailangang mag-sorry dahil iyon na ang magiging huling araw nila. Nabigla sina Boruto at Shikidate bago sila biglang inatake ni Shino Sensei. Ibinato ni Mitsuki ang kanyang kanay, pero hinarang ito ng mga insekto. Nakita ni Boruto ang asul na chakra sa katawan ni Shino Sensei at ipinaalam ito kay Shikidate. Alam nilang wala sa sarili ang guro at kailangan nila itong pigilan. Gumamit si Shikidate ng shadow paralysis jutsu, ngunit walang epekto ito sa mga insekto. Umatras sila para makaiwas, ngunit nahuli ng isang insekto ang paa ni Boruto at nagsimulang akyatin ang kanyang katawan. Agad na gumamit si Mitsuki ng wind-style jutsu para itaboy ang mga insekto at inunat ang kanyang mga kamay upang hilahin si Boruto palayo. Tumakas sila at nagpahinga sa ilalim ng malaking puno. Ipinaliwanag ni Mitsuki na muntik nang maubos ng mga insekto ang chakra ni Boruto, at kung nangyari yon, pwede siyang mamatay. Sinabi ni Boruto na wala sa sarili si Shino Sensei at kailangan nila itong labanan. Ayon kay Shikidate, sabi ng kanyang ama ay Jonin level lang ang kakayahan ni Shino Sensei, pero kahit sila'y magtulungan, baka hindi pa rin nila ito matalo. Nagmungkahi si Boruto na humingi ng tulong sa ibang guro, pero sinabi ni Mitsuki na hindi pwede dahil nakakalat ang mga insekto ni Shino sa buong gubat at malalaman nila agad kung may lalabas. Samantala, sa akademya, tinanong ng punong guro si Anko Sensei kung nasaan si Shino Sensei. Sinabi ni Anko Sensei na nagpunta ito para magbigay ng klase sa labas. Balik sa gubat, nagtataka si Boruto kung bakit hindi pa sila natatagpuan ni Shino Sensei. Napansin niya ang mga insekto sa kanyang damit, ngunit sinabi ni Shikidate na hindi iyon kay Shino. Paglingon ni Boruto, nakita niya ang mga insekto sa likod ni Shikidate, at mula roon lumabas si Shino Sensei. Nagulat ang dalawa at tumakbo, habang si Mitsuki ay nakatakbo na palayo.
Sinabihan ni Shikidate si Boruto na magtapon ng paper bomb sa mga insekto, ngunit walang epekto ito. Tumakbo ulit sila hanggang sa mapatapak si Shikidate sa tubig, dahilan para magtilamsik ito. Lumikas ang mga insekto, at doon nila natuklasan na ayaw ng mga insekto sa tubig. Lumipas ang gabi at nakita si Shino Sensei na nagsasalita mag-isa, sinasabing mas masaya ang makipaglaban kaysa maging guro. Sa kanya, mas dapat siyang maging shinobi kaysa magturo. Kinabukasan, nagsimula na ang bagong hamon para sa tatlo. Habang natutulog sa isang malaking puno sina Boruto at ang kanyang mga kaibigan, tinanong ni Shikidate si Mitsuki, "Saan ka ba napunta?" Sagot ni Mitsuki, "Naligaw ako sa gubat." Pagkatapos, tinanong niya si Boruto tungkol sa asul na chakra na nasa loob ni Shino Sensei. Ipinaliwanag ni Boruto ang lahat ng nangyari at sinabing dahil sa asul na chakra kaya nagkaroon ng problema. Idinagdag niya na siya lang ang nakakakita nito. Nang marinig yun, nag-react si Mitsuki na parang may alam pa siyang ibang bagay tungkol dito. Napansin yun ni Shikidate. Sabi ni Boruto, "Kailangan na nating umalis dito." Pero pinigilan siya ni Shikidate, "Wala pa tayong plano at hindi pa bumabalik ang chakra mo. Dito muna tayo." Tinanong ni Boruto, "Kung ganon, ano gagawin natin?" Sagot ni Mitsuki, "Gamitin mo ang buong lakas mo para patayin si Shino Sensei." Nagulat si Boruto, "Ano? Baliw ka ba? Bakit natin siya papatayin?" Sabi ni Mitsuki, "Gusto niya rin tayong patayin. Kung hindi natin siya uunahan, tayo ang mamamatay." Sabi ni Shikidate, "Teka, itabi muna natin ang patayan. May naisip na akong plano." Pero sa plano na to, si Mitsuki ang gagawa ng pinakamapanganib na bahagi, at pwedeng ikamatay niya. Tumanggi si Mitsuki, pero sinabi ni Boruto na siya na lang ang gagawa nito para walang mamatay. Pinigilan siya ni Shikidate dahil kaunti na lang ang natitirang chakra niya. Sa huli, pumayag si Mitsuki na gawin ito. Ayon sa plano, pumunta sila sa ilog para hintayin si Shino Sensei. Dumating din si Shino matapos silang sundan. Tumalon si Boruto at naghagis ng 3 kanay, pero hindi ito tumama. Nahuli siya ni Shino, ngunit iyon ay shadow clone lang. Muli siyang inatake ni Boruto mula sa likod, shadow clone ulit iyon. At sa ilalim naman, isa pang shadow clone ang umatake. Sa wakas, lumabas ang totoong Boruto mula sa itaas na may kanay na may kasamang paper bomb, pero naligtasan yun ni Shino gamit ang kanyang mga insekto. Sinubukan ni Shikidate ang Shadow Paralysis Jutsu, ngunit nakaiwas din si Shino. Naitali ni Shino sina Boruto at Shikidate sa puno. Sabi ni Shino, "Akala mo makokontrol mo ako at itutulak sa tubig dahil alam mong takot sa tubig ang mga insekto." Ngumiti si Shikidate, "Mukhang matatalo ka na, Sensei, dahil nahulog ka na sa plano ko." Biglang lumitaw si Mitsuki mula sa ilalim ng tubig at hinayla si Shino papunta sa kailaliman. Ngunit naglabas ng mga insekto si Shino sa ilalim ng tubig. Gumamit ng lightning style si Mitsuki, dahilan para lumabas ang asul na chakra mula kay Shino. Nawala ng malay si Shino at itinapon ni Mitsuki sa ibabaw ng tubig, pero dahil sa kakulangan ng hangin, hindi na siya nakaahon. Pumunta si Boruto para iligtas siya, ngunit dahil sa lalim, siya man ay nahirapan at nagsimulang mawalan ng hangin. Nakita ito ni Shikidate at muntik nang tumalon, pero pinigilan siya ni Shino. Si Shino na mismo ang lumangoy pababa para iligtas sila. Ginamit niya ang summon ng jutsu para maglabas ng malaking insekto na tumulong para makaalis sila sa tubig. Sa ospital, humingi ng paumanhin si Shino kina Boruto at sa iba. Hindi sila makapaniwala dahil wala siyang maalala. Posible ring mawalan siya ng trabaho dahil sa nangyari. Sa opisina ni Hokage Naruto, sinabi nito na hindi kasalanan ni Shino dahil kontrolado siya ng misteryosong kapangyarihan. Nagpasalamat din siya sa pag-aalaga sa mga bata. Sabi naman ni Shikamaru, kailangan nilang tuklasin agad ang misteryosong chakra na yun. At dito nagtatapos ang Boruto Series Recap Part 2. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba at ipakita ang suporta mo para maituloy natin agad ang Part 3. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa susunod.